Bantay Bulkan pa rin po tayo, kaugnay sa aktibidad ng mga bulkang Canlaon at Taal. Makakausap natin si Dr. Winchell Sevilla, Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa Rafi at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Opo, ano po yung ibig sabihin ng elevated sulfur dioxide degassing na naitala sa bulkang Taal? Ito po ay medyo kahapon po kasi, June 6, nakapag-survey po tayo ng gaano karami po inilalabas sa sulfur dioxide sa Taal Volcano. Ang nasukat po natin ay nasa 11,072 tons per day. Kung ikukumpara po natin ito sa average ng emission ng sulfur dioxide sa Taal ngayong pong taon, ito po ay nasa 8,294 po lamang. So mataas po ito, no? Sa kabuang total average po for this year so far. Kaya po kahapon, nakapag-observe po ng VAG or haziness po sa mga bayan po na nakapaligid po sa Taal, in particular po sa Alitagtag, Tingloy, San Nicolas, Laurel, at iba po mga bayang sa paligid nito. Bukod po doon sa VAG, ano pong indikasyon itong mataas na level ng sulfur dioxide? Ibig sabihin lang po, patuloy pong naglalabas ng mataas na volume ng SO2 o yung SO2 gas po yung Taal. Ang mahalaga po dito yung paalala po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po nakatira dun sa paligid po ng Taal Volcano na kung makaka-experience po sila ng VAG, ay as much as possible, limit po natin yung ating exposure and protect ourselves po. Cover our nose kasi po lalo pwede po natin gamitin yung mga N95 na mask o yung mga face mask. Kung may mga irritations po tayo na nararamdaman sa ating mga lalamunan, uminom po tayo ng maraming tubig. Kasi medyo medyo masama po ito, ang epekto po nito lalong-lalo na sa mga kababayan natin na may let's say may problema sa kanilang mga kalusugan. Posibleng dahilan po ba ito para sa itaas sa alert level 2 yung bulkang Taal? Hindi naman po. Actually, other than sa mataas po na level ng sulfur dioxide na inilalabas ng Taal Volcano, iba pong parameters like po yung volcanic earthquakes or yung pamamagari ng kanyang edifice, lahat po ito pumapasok sa alert level 1. Okay. So naglabas naman po kami ng advisory para yun nga po paalalahanan ng ating mga kababayan na mataas po yung nailabas na sulfur dioxide kahapon sa Taal and gawin po natin ang mga nararapat na hakbang para po maprotektahan natin ang sarili sa paano po yung mga balak mamasyal sa Tagaytay ngayong weekend? So yun nga po, maging mapapatsyag po tayo kung nakakaramdam po tayo ng mga irritations. So as much as possible po, umiwas po tayo. Anyway po, nakatutok naman po tayo dito sa Taal 24/7. So kung may mga significant na pagbabago po sa kondisyon nito, agad naman po natin ipaparating sa ating mga. So patuloy na mag-monitor sa PHIVOLCS. Ano naman pong latest update sa pag-monitor nyo sa Mount Canlaon? Okay, sa Mount Canlaon po, kasalukuyan pa rin pong nakataas ang alert nito sa alert level 2. May pagbaba po ng bahagya sa bilang ng volcanic earthquakes na ating na-record, so 14 volcanic earthquakes. Medyo mababa pa rin po yung yung volume ng SO2 gas na i-record natin. Pero sa kabila po nito, nanatili pa rin pong alert level 2, yung condition sa pinapakita niya. So ang rekomendasyon po natin sa ating mga kababayan na just in case po sa mga darating ng araw, magkaroon po ng sabihin nating ashfall or baka biglang magkaroon ng phreatic eruption. So ang napakahalagang protektahan natin na maiwasan natin malakap itong mga abo. And of course, yung mga kababayan natin na nakatira sa mga bababang lugar o malapit sa ilog, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga local government units para magawa po natin ano yung mga nararapat na hakbang kung sakali man pong magkakaroon ng mabigat at ng heavy rainfall po. Bagamat wala pong direktang aktibidad na bago itong Canlaon, meron ho bang sapat na deposit, ashfall deposit dun sa dalisdis nito para mag-cause pa ng mas maraming lahar flow? Posible po. So yan po yung ginagawa ng ating mga kasamahan na minamapa po nila yung extent ng kung gaano po kalayo o gaano kakapal yung na-deposito na abo ng Bulkang Canlaon. At ano po yung mga sinasabi nating mabababang lugar, posible pa pong maapektuhan kung sakali man pong magkakaroon
ng mga episodes po ng paglahar. Isang mabilis lamang po kasi marami nakakapansin June 3 daw, tuwing June 3 sumasabog yung kanlaon. Ano ang paliwanag dito ng PHIVOLCS? May mga instances po na nga po sumabog yung kanlaon ng June 3. Pero ito po ay mga ano lang po, nagkataon lang. Coincidence lang. Ayan. Okay. Sige po. Maraming salamat, Dr. Winchell Sevilla ng PHIVOLCS. Salamat din po. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.